Ikinagalit po ng ilang customer ng Meralco ang mga sinasalong bayarin sa bill ng kuryente. Ilan po sa mga yan ang systems loss charges o yung pong kuryentong nawawala dahil sa transmission o di kaya'y nanakaw. Pati na ang buwis at mga subsidiya para sa senior citizen at benepisyaryo ng 4Ps. Ayon po sa Meralco, hindi na bagong singil ang mga ito at hindi rin daw sa kanila napupunta. Hindi ito mga bagong charges. Kasi napansin namin na sinasabi na surprise daw sila na itong charges, hindi ho ito bago. Tulad po ng universal charge at ng lifeline subsidy rate, higit na 2 dekada na po sila nasa bill. The lifeline rates and then the UCME are these are programs. This is by law. These are charges in accordance with the law. Meron dahil tayo sa IPIRA, no? The wisdom under IPIRA is that we all contribute a small amount to get electricity into these islands na hindi naabutan ng grid. Tumaas din po ngayong Abril ang generation charge na bumubuo naman sa mahigit kalahati na electricity bill pati na ang transmission charge. Hindi pa raw kasama sa dagdag singil ngayong buwan ang posibleng epekto ng krisis sa langis. Punsod po ng gulo sa gitnang silangan. Posible raw yung maramdaman sa Mayo. Binasag po ang bintana at sinaksak pa ang gulong ng isang pickup sa Makati City. Nasangkot umano sa hit and run ang pickup at hinahabol pala ng mga motoristang nabangga nito. Saksi si Marisol Abduraman. Ikinabahala ng marami ang tangpong ito na nangyari pa naman sa gitna ng kalsada. Basag ang bintana ng pickup truck kung saan may pinapababa ang isang naka-helmet. Habang ang isa pang naka-helmet biglang lusob sabay saksak sa mga gulong ng pickup. Maya-maya pa, makikitang may dala palang baril ang lalaking kumakatok sa loob habang pilit na may iniaabot ang nakapasok niyang braso. Nakaresponde sa lugar ang mga pulis, kaya natigil ang komosyon at bumaba na ang driver ng pickup. Ayon sa Makati Police, nangyari ang insidente sa Chino Roses Extension sa Barangay Magallanes sa Makati. Pero paglilinaw ng Makati Police Chief, karambola ang mitya ng insidente. Yung video circulating online was a vehicular accident. Hindi po siya not a robbery, hold up, or a road rage incident. Nakuha na ng CCTV ang pagbangga ng pick-up sa isang kotse na bumangga tuloy sa isa namang motorsiklo. Pero sa halip na tumigil ito, tinakbuhan umano ng pick-up ang mga biktima. Nabangga rin siya. No. Yung kotse may nabangga rin. Sa pagtakas, may nabangga namang isang SUV sa isa pang bahagi sa Makati, bagaman wala nang kuha sa CCTV. Bumaba na po yung driver. And then nabanggit na po na turnover na sa Makati, and then eventually po tinurnover namin sa Taguig. Agad nagsagawa ng backtracking ang Makati Police at natukoy ang lahat ng nasa video, kaya personal na pinuntahan ng hepe ng Makati Police. Lumutang tong isang lalaki yung nagsaksak ng gulong, which is kamag-anak po na nabangga. Kita naman natin yung susi yung sinasaksak na yung gulong. Bakit naman siya nanaksak ng gulong? Yung I think yung galit. Voluntaryo umano itong nagpunta sa mga otoridad at ipinakita pa ang susi na ginamit sa pananaksak ng gulong. Tukoy na rin ng Makati Police ang isa pang nakita sa video na may baril. Isa rin ito sa humabol dahil nabangga rin daw ng nasabing pick-up. Nakausap na raw ng mga otoridad ang driver ng pick-up. Ang sabi raw nito sa kanila, kaya niya tinakbuhan ang kanyang mga nabangga sa takot na kuyugin siya. Natakot lang daw siya. Nataranta po siya, iniwan niya yung mga nabangga niya. Nagkaroon na raw ng pag-uusap ang mga sangkot sa insidente. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 6 na personalidad ang sinampahan ng reklamo ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Dahil po yan sa paglalabas ng financial transactions ng second gentleman sa impeachment hearing. Git po ng chairperson ng House Committee on Justice na kabilang sa inireklamo, wala po silang nilabag na batas. Saksi si Jonathan Andal.
Mismong si Second Gentleman Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, ang humarap sa media para ipakita ang isinampanyang reklamo laban sa mga naglabas ng kanyang mga financial transaction sa impeachment hearing noong April 22. Pero hindi siya tumanggap ng mga tanong. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Inirereklamo ni Carpio sina Bangko Sentral Governor Eli Remolona, AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresista ng House Justice Committee na sina Jervy Luistro, Percival Sendanya, Shel Jokno at Leila de Lima. Ang alegasyon ni Carpio, nilabag ng mga nabanggit na opisyal ang Bank Secrecy Law, AMLA o Anti-Money Laundering Act at ang Data Privacy Act nang iligal umanong ilabas ang AMLAC report ng kanyang mga bank transaction. Iginigit ni Carpio ang Section 8 ng AMLA na nakasaad na ang AMLAC at sekretariat nito ay dapat protektahan ang mga impormasyong kanilang natanggap o na proseso at hindi dapat ilabas sa anumang paraan. Kung gusto nang usisain yung mga bank reports, bank information, meron namang paraan sa batas. Diba? Pero ang sinasabi namin, yung AMLA mismo, hindi pwede maglabas ng kahit anumang informasyon na nakuha nila galing sa mga bangko. Pero giit ni House Justice Committee Chair Representative Jervy Luistro, hindi naman bank records ang inilabas kundi AMLAC report. Ang nire-report po ng AMLAC is not bank account. Ang inire-report po ng AMLAC are covered transactions and suspicious transactions aligned to the mandate of the Anti-Money Laundering Act. Ang coverage ng bank secrecy are banks and bank records and government and bank employees and officials. We did not subpoena them. Exempted rin daw ang impeachment proceedings kaya wala silang nilabag na batas. Sabi naman ni De Lima, ang pagsasampa ng reklamo ni Carpio ay pag-amin na mayroong kahina-hinalang bilyong-bilyong pisong halaga ng bank transactions na inireport ng AMLAC sa impeachment hearing. Bagay na itinanggi ng abogado ni Carpio. Sa pag-uusap namin ni Attorney Carpio, he vehemently denies having 6 billion ba yun o 3 billion? He vehemently denies that. Git ng kampo ni Carpio, bakit ito isinasama sa impeachment proceedings gayong pribadong individual naman ito? Si Attorney Carpio, hindi naman siya politiko. Bakit kailangan mo pang usisahin ng tax returns niya at saka kanyang mga bank transactions, di ba? It's a fishing expedition. Well, he is married to the Vice President. Their properties are communal in nature. So there should be every reason to look into the properties of both spouses. Kino-question naman ni Jokno at de Lima kung bakit sila ang sinampahan ng reklamo gayong buong committee naman ang bumoto para ilabas ang AMLAC report. How can we be singled out as individuals when ang nag-action doon sa subpoena ay hindi naman kami bilang mga mismong representante kundi yung buong Committee on Justice. Sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba? Sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion at pinirmahan yung subpoena. Na dahil dun sa pinirmahan nilang subpoena, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Nabisto kasi, ganyan naman ang mga Duterte, di ba? Kapag sila ay nahuhuli, nabubuko o nasusukol, tatakbo sa korte. Sabi naman ng Bangko Sentral, sasagutin ng BSP Governor ang reklamo ni Carpio sa tamang forum kapag nakakuha na sila ng kopya nito. Pero iginit nilang ginagawa lang nila at ng AMLAC ang kanilang mandato na naaayon sa batas at due process. Sabi ng kampo ni Carpio, sinubukan pa nilang pigilan ang paglabas ng AMLAC report sa impeachment hearing nang sumulat sila sa AMLAC noong April 16 bago pa maglabas ng subpoena ang Justice Committee pero walang nangyari. Kinuna namin ang pahayag ang AMLAC pero wala pa silang tugon. Samantala, sabi ni Attorney Peter Danao, ibinasura na ng korte sa Quezon City ang hiling nilang TRO o Temporary Restraining Order laban sa pagsisiwalat sa ITR o Income Tax Returns ni Carpio. Pero inapela na nila yan para subukan pa rin pigilan ang posibilidad na ilabas sa selyadong kahon ang ITR ni Carpio sa Miyerkules. Sa kabila ng reklamo laban sa ilang kongresista, tuloy ang ikatlong impeachment hearing sa Miyerkules. At doon, posible na raw pagbotohan ng mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause ba o wala ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Inilabas po ng mga opisyal sa Amerika ang mga detalye ng manifesto umano ng suspects sa pamamaril sa isang hotel kung saan naroon si US President Donald Trump. Maharap po sa patong-patong na asunto ang gunman na nakabaril ng isang tauhan ng Secret Service. Ating saksihan.
Kasagsagan ng hapunan kasama ang White House Correspondents Association sa Washington Hilton Hotel nang marinig ang malalakas na kalabog. May mga nagtago sa ilalim ng mga lamesa. Nagtakbuhan ang mga security personnel papalapit sa stage, kung saan naroon si US President Donald Trump kasama si US First Lady Melania at iba pang dumalo sa pagtitipon. In-escort ang first couple palabas ng venue, maging si US Vice President J.D. Vance at iba pang miyembro ng kanyang gabinete. Kalaunay natunton ng mga otoridad ang suspect na 31 anyos na napaulat na engineering graduate, part-time teacher at game developer na mula sa California. Bago ang kaguluhan, nakunan siya ng CCTV footage nang kumari pa siya ng takbo sa security checkpoint dahilan para ilabas ng security personnel ang kanilang mga baril. Ayon sa mga otoridad, binaril umano ng suspect ang isang Secret Service agent gamit ang shotgun. Nakaligtas naman ang Secret Service agent dahil sa suot niyang bulletproof vest. He's a sick person, a very sick person. I heard a noise and sort of thought it was a tray. I thought it was a tray going down. You know, I've heard that many times, and it was a pretty loud noise. And it was from quite far away. He hadn't breached the area at all. They really got him. Patong-patong na kaso ang kakaharapin ng suspect na bukod sa shotgun ay armado ng handgun at mga patalim. Nakatira raw siya kasama ang kanyang mga magulang sa South Bay area ng Greater Los Angeles. Doon niya inimbak ang biniling mga armas bago siya sumakay ng tren patungong Chicago. Mula roon ay nagtungo siyang Washington DC at nag-check-in sa Washington Hilton. Sa mga panayam sa US media, sinabi ni Trump na nagpadala umano ang suspect ng manifesto sa kanyang pamilya, kung saan sinabi niyang aatakihin niya ang mga opisyal ng Trump administration para raw ito protektahan ang mga nalalagay sa peligro dahil sa mga pulisiya ng administrasyon. Pinuna rin niya kung gaano kahina ang security sa hotel. They seem to think he was a lone wolf, and I feel that too. Hiniling na ni Trump na i-reschedule ang dinner gala sa susunod na 30 araw. Nangyari ang insidente sa parehong hotel kung saan nagkaroon ng assassination attempt kay dating US President Ronald Reagan noong 1981. Bago ito, 2 beses nang may nagtangka umano sa buhay ni Trump noong 2024. Kasagsagan ng presidential campaign, nadaplisan ng bala sa kanyang tenga sa isang campaign rally. Napatay ng security personnel ang gunman. Matapos ang 2 buwan, namataan ng Secret Service agents ang isang lalaking armado ng baril habang nagtatago sa mga halaman sa golf club ni Trump sa Florida. Itinuturing itong assassination attempt at sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Ian Cruz ang inyong saksi. Naghain po ng reklamong tax evasion ng BIR laban kay dating presidential spokesman Attorney Harry Roque, kanyang asawa at kanilang abogado. Ayon sa BIR, aabot sa 3.35 million pesos ang buwis na hindi nabayaran ng mag-asawang Roque kaugnay sa kumpanyang Ganjam Holdings and Trading Incorporated. Kasama riyan ang interest at surcharge. Bukod po sa tax evasion, naghain din ng BIR ng reklamong pagkabigong maghain ng tax returns. Naniniwala si Attorney Roque na politika ang motibo sa paghahain ng reklamo. Intensyon daw nitong mangharas ng mga individual na kilalang suportado ang mga Duterte. Dagdag ni Roque, wala raw basehan ang reklamo. Wala raw aktwal na pag-i-issue ng shares, kaya wala raw taxable event na pwedeng maging dahilan para patawan sila ng buwis. Naihain din daw nila ang lahat ng kailangang tax returns. Nanawagan sila ng pagiging patas at pagsunod sa due process. Patuloy raw nilang ipagtatanggol ang kanilang karapatan. Lumalabas po sa Presidential Preference Survey ng Octa Research na si Vice President Sara Duterte ang pipiliing presidential candidate na mas marami kung sila ang magtatapatan ni Naga City Mayor Leni Robredo. Saksi si Ian Cruz. Sa resulta ng Presidential Preference Survey ng Octa Research noong nakaraang linggo, kung maraming pagpipili ang kandidato,
Nanguna si Vice President Sara Duterte na lamang ng 12% sa pumapangalawa na si Naga City Mayor Leni Robredo. Pero paano kung ang dalawang nangunguna lang ang magtatapatan? Ang resulta, una pa rin si Duterte na pinili ng 46% ng mga sinurvey. 35% naman ang pumili kay Robredo. 19% naman ang hindi pa desidido. Ang survey ginawa noong March 19 hanggang 25 pagkatapos magdeklarang tatakbong presidente si Duterte at bago naghayag si Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position sa 2028. Turning point para sa Okta sa pagsipa ng rating ni Robredo ang pagbisita sa Naga City ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, hiningan ng reaksyon ng Malacanang kung may napipisil bang kandidato ang Pangulo ngayong halos mahigit isang taon na lang bago ang paghahain ng kandidatura sa pagkapangulo. Sa ngayon, sa paningin po ng Pangulo, napakaaga pa pong pag-usapan kung sinong tatakbo sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Hindi po focus ng Pangulo ang politika sa ngayon. Trabaho po muna. Ian Cruz ang inyong saksi. Hanggang sa mga oras na ito, nagpupulong sa Prague sina Justice Secretary Frederick Vida at ang kanyang counterpart sa Ministry of Justice ng Czech Republic. Kabilang sa pinag-uusapan ay kung nasaan na ba si dating Congressman Zaldico at kung paano siya pinakamabilis na maibabalik sa Pilipinas. Ang kay Secretary Vida, pagkatapos ng pulong ay inaasahang magiging mas malinaw ang lahat. Dumating na rin sa Prague ang mga opisyal ng Philippine Center on Transnational Crime. Tututukan nila ang aplikasyon sa Interpol o International Criminal Police Organization para sa isang red notice laban kay Koh. Ang red notice ay isang request sa mga law enforcement agencies sa iba't ibang bansa para mahanap at kung maaari, maaresto ang isang wanted na individual habang wala pang legal na aksyon gaya ng extradition. Binigyang pagkilala ang ilang programa at personalidad ng GMA Network sa 20th Gandingan Awards sa University of the Philippines, Los Baños. At kabilang po sa tumanggap ng parangal, ang saksi. Ating saksihan. Hinirang sa 2026 Gandingan Awards ang ulat ng saksi ukol sa problema sa basura bilang most development-oriented news story. Tinalakay rito kung gaano karaming plastic waste ang nalilikha sa Pilipinas taon-taon, gayon din ang mga aksyong ginawa ng iba't ibang LGU. Kinilala bilang Best TV Program Host para sa Balitang Hali, si Rafi Tima. Nakuha naman ng DG Docu ang Most Development-Oriented Science and Technology Program para sa episode nitong Rice is Life, Solutions from Filipino Farmers. Dalawang pagkilala naman ang natanggap ng kapuso mo, Jessica Soho. Most Development-Oriented Public Service Program ang episode nitong Bagong Umaga ni Aurora at Most Development-Oriented Investigative Story ang Katakot-Takot na Kurakot Part 4. Nakuha naman ng docu'ng Broken Roads, Broken Promises ni Ding Dong Dantes ang Most Development-Oriented Documentary. Panalo naman ang Most Development-Oriented Feature Story sa 20th Gandingan ang Agripreneur. Habang Most Development-Oriented Drama Program ang Encantadia Chronicles Sangre Episode 5. Kabilang naman sa mga nag-perform sa awards night ang cast ng Kapuso series na Born to Shine. Sa nakalipas na 2 dekada, kinikilala sa Gandingan ang mga media practitioner at programang nagpapakita ng development journalism at nagbibigay diin sa mga kwentong hatid ay solusyon at social change. Ako, si Aubrey Carampel, ang inyong saksi.